Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayong gabi ng Miyerkules mga lods at grabe, no, parang walang nangyaring ceasefire mga idol, no. Grabe to. Hindi natin alam kung magpapatuloy ito sa market o hindi, mga lods, no. Pero sana yung market natin magtuloy-tuloy na pataas kasi yung nangyayari ngayon mga idol, kahit na nagkaroon tayo ng ceasefire, meron pa ring lumalabag, no? Meron pa ring bumabanat, bumabakbak. Parang walang ceasefire, mga idol. Ganun yung nangyayari, no? So, titignan natin kung ano yung ating mga matitinding balita ngayon. Okay? So, bago ang lahat, syempre alam nyo na, mga idol, palike muna ng ating video. Syempre, napaka-importante niyan, no? Palambing naman. Mga idol, palike naman ang video natin. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe na gusto ng ganitong content, everyday news, balita sa crypto, global trending news, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay? So ito na. Iran is warning that any attack on Lebanon will trigger a resumption of fighting on all fronts, directly threatening the ceasefire. No? Kumbaga, pag inatake nyo yung Lebanon, tanggal ang ceasefire, baliwala. The warning came after Israel confirmed Lebanon is excluded from the deal. No, kumbaga hindi raw kasama yung Lebanon, mga idol, sa ceasefire. Sabi ni Netanyahu, patay tayo sa iyo Netanyahu, mga idol. The IDF has already issued an evacuation notice for residents of Tyre. Hezbollah says its official response is coming soon. So, sinabi mga idol, no, nagsabi yung Iran na pag inatake niyo yung Lebanon, makakadamage yan sa ating ceasefire, no? Marababaliwala. Pero sinabi kasi ng Israel na hindi kasama yung Lebanon, no? Pwede namin bakbakan yan, hindi kasama sa ceasefire yan, sabi. Ang kulit no? So eto na nga mga idol, nangyari na ang hindi ang inaasahan ng iba. Israel is launching a heavy attack on Beirut, the Lebanese capital, mga idol. So inatake na, no? Inatake na ng Israel yung Lebanon. Netanyahu could cause the ceasefire to break down. So ano mangyayari? Bakit ba umangat yung market natin? Bakit ba nagkaroon tayo ng uptrend? Dahil sa ceasefire, di ba? So ngayon, ginugulo ng Israel o ni Netanyahu yung ceasefire. Ano mangyayari sa market natin? Bababa din ba? Maapektuhan din ba? Magdadrop ba ulit? Mga idol. So sabi nga dito, isa pa to UAE, no? UAE ito sa likod ng ceasefire, mga idol, no? Intercept 17 ballistic missiles, 35 drones on April 8 after US-Iran truce, no? Sumbaga, after ng truce, biglang naka-intercept ng 17 ballistic missile tsaka 35 drones. Ano ibig sabihin nun? 'Di ba? So parang binabaliwala, mukhang si Trump lang ata nagsabi nun ito na naman tayo mga idol Ito yung mga news na pag si Trump nagsasalita, parang maniniwala na tayo agad, pero iba yung nangyayari. Meron siyang sasabihin na ganito na ganyan, pero iba yung nangyayari, mga idol, no? Parang yung mga sinasabi niya is good lang para sa hangarin niya o sa kanyang mismong plano. Ganun lang mga idol Pero sa iba parang wala Sabi nga dito, Tehran mismo gumanti na, mga idol, no, yung Tehran. No, gumanti na yung Iran sa Israel. So parang walang ceasefire to, walang kwenta. Tehran just launched missiles at Tel Aviv amid a 2-week ceasefire deal. Kumbaga after ng usapan na 2-week ceasefire, wala, mga idol, binakbakan pa rin ng Iran yung Tel Aviv. Insider says that the ceasefire may be broken during this period and that the deal will fail, no? And that the deal will fail. So mawawala yung deal na yan na 2 weeks na yan. Something extremely bad is happening, sabi dito, mga idol. So medyo nakakatakot to mga idol kasi kaninang umaga lang yan mga idol Kaninang umaga lang, wala pang isang araw na sinasabi ni Trump na may ceasefire ng 2 weeks, bakbakan na naman. Ano ba naman yun? 'Di ba? So sa market natin, makita nyo medyo umangat kanina, no? Tapos biglang nag-drop ng konti. Buti ngayon nakaka-recover ulit, mga idol. So titignan natin. Ako nga, kaya ako nilagyan ng resistance yan dito pala, mga idol. Kasi kapag umabot siya dyan, halimbawa umabot siya dyan, tapos nauntog siya dyan, mag-short ako dito, mga lods.
Pwede ako mag-short dito eh. 'Di ba? So inintay ko pa kanina mag-short na ako, kaya lang medyo malayo pa sa 1.4 eh. Ang inaabangan ko kasi syempre, psychological number, 1.4 yung ating kulay blue diyan. Kaya pwedeng mauntog siya diyan, mga lods. Pag nakita natin na nauntog siya diyan, okay na, tumago siya ng konti. Kunyari yan, tumago siya ng konti diyan. Diyan mag-aabang na ako ng short diyan. Sa tingin ko lang pwedeng hindi ko rin gawin, pero may chance na baka mag-abang ako ng short eh. Ayun lang yung sa akin, huwag niyong gayahin yun. Hindi ako magaling sa analysis, mga idol. Tinitignan lang natin yung mga balita. So, kung magkakaroon pa rin ng medyo negative na news dahil nga si Netanyahu ay magpaawat. Talaga si Trump nga huminto na, siya ayaw niya pa rin magpaawat. So, titignan natin kung bababa pa to. Hahatakin niya ba yung mga panalo ng mga kanina o yung mga nyari, umabot na dito, di ba? O, hindi ka nag-take profit, kain ka ngayon sa akin. Babalikan ko yung position mo. Pang, naku, yari tayo dyan, mga idol. So, titignan natin pero parang puro bad news eh. O, ito pa bukod doon, dito mga idol, ceasefire shattered. So, dito nga nakalagay, pwedeng ma-broken eh. Ceasefire may be broken. So, dito, the broken ceasefire shattered. Reports confirm Iranian missiles were launched toward Israel shortly after the ceasefire sirens sounding across Tel Aviv. So binakbakan na ng Iran ulit, mga idol. Kasi parang ang sinabi ng Iran, inatake niyo yung Lebanon, so yari kayo sa amin. Parang ganun, sinabi nila yun eh. This is exactly why people question trusting deals like this. Kumbaga, nakapagtaka. Parang kayo lang yung nakakaintindi sa mga deal niyo, tapos hindi naman natutupad. When agreements are ignored within hours, it speaks volumes. Unacceptable. Iran must be dealt with. Kumbaga, siguro may insider doon, no? Naglong bago mag-announce si Trump, no? Kumbaga, 'di ba, sabi niya 8 AM, babakbakan niya na yung Iran. Tapos sabi niya sa anak niya, hindi sinasabi, kunyari lang 'to Sinabi niya kay Baron, no? Anak, maglong ka kasi mag-a-announce ako ng ceasefire eh. Kailangan natin ng pambili ng kabayo. O ayan boom. Biglang umangat yung market. So, panalo. O panalo ka na, nak. O mo sila magkagulo dun. Patay tayo sa'yo pag ganyan, mga lodi. So, ito. Sabi dito mga idol ito yung parang mismo nangyayari talaga eh. Nobody is telling you how this ceasefire situation actually is right now, mga idol. Kumbaga, ito daw yan, mga lods, no? Etong ceasefire na yan is this one, no? Etong F na yan. I have a friend who work in defense intelligence analysis. He told me last week, if Khamenei goes down, the mosaic kicks in. The mosaic kicks in. And nobody on earth can turn it off with a phone call. Kumbaga, pag nangyari daw to, hindi na maaawat. Ano yung mosaic, no? So, tanong lang natin mga idol Hindi ko alam yung mosaic na to eh. Ay ibig sabihin na nagsimula ng gumana o nag-activate na ang Mosaic Defense. Mosaic Defense pala yun. System pala yun. Ayan, Mosaic Defense System ng Iran. Ang Mosaic Defense ay isang special na plano ng militar ng Iran, lalo na sa IRGC. No? Ito ay parang decentralized o hindi nakasentro sa system ng pagtatanggol. Kung patayin o hindi na makapag-utos ang pinakamataas na leader ng Iran na si Khamenei, otomatikong magiging independent ang bawat regional na command ng RIGC, no? IRGC. May 31 provincial command sila na may paunang utos na maglunsad ng missile attack
drone strike at iba pang operasyon kahit walang bagong signal mula sa Tehran. Parang mosaic na title, kapag nasira ang gitna, patuloy pa rin ang pagtakbo ng bawat piraso mag-isa. So ayun, ang sinasabi dito mga idol, no? If Khamenei goes down, pag namatay yung leader nila si Khamenei, no, the mosaic kicks in and nobody on earth can turn it off with a phone call. That's when I knew this ceasefire was a theater. No? So palabas lang daw yan, yung ceasefire na yan. Here's what happened in the last few hours. So ito na yung nangyari after nung sinasabing palabas na yan na ceasefire. Iran's new supreme leader approved the ceasefire from a hospital bed. Kasi nga, di ba, sobrang injured nga raw nun ni Khamenei. Ayun yung nangyari. Inaprubahan niya yung ceasefire sa hospital bed. US-Israeli intelligence says he's unconscious pa nga daw. The IRGC Senior Counsel used his name for legitimacy. So parang, ibig sabihin, parang hindi siya yung nagdesisyon ng ceasefire na yun. Di ba, ginamit lang yung pangalan niya. Kasi nga, unconscious si Khamenei. IRGC cluster warheads were still hitting Israel and Gulf cities after the ceasefire. So, binabakbakan pa rin ng IRGC yan, mga idol, no? The system that signed the deal and the system firing the missiles are two different systems. So, magkaiba yung nag-sign at pumayag dun sa ceasefire at yung mga umaatake. Mga Lodi, no? So, yung mga nag-ceasefire, sila yung mga hindi naman, kumbaga, o di tahimik sila, pero yung umaatake, iba yun. Hindi yun yung kausap ng US, mga idol, ng ceasefire. 31 provincial commands, each autonomous, each with pre-delegated launch authority. So, yung 31 provincial command na yun, mga idol, lahat sila may power o may K, no, para mag-launch ng kahit anong pag-atake, meron silang authority. Israel understood immediately. The IDF didn't pause. It struck a weapon crossing south of the Litani. It continued raids on Iranian targets. So yung Israel, alam nila yon, alam niyang Israel yung mosaic na yun. So kahit na nagkaroon ng ceasefire, hindi pa rin huminto yung Israel kasi alam nila yun, alam niyo yung 31 provincial commands eh. Di ba, matagal na siya nakikipaglaban dyan sa Iran eh. Alam niya na yan, may intelligence na siya dyan. If the adversary owns architecture can't enforce the ceasefire doesn't exist. So wala pa rin kwenta yung ceasefire na yan. The real crisis hasn't even started yet. Ayun yung sinabi rito, mga Lodi, no? Yung pinaka-crisis hindi pa nag-i-start, mga idol. If you're not following me, you're finding out about this 48 hours late from someone who read my post. O kaya, kumbaga nagbida-bida na siya yung nag-post. So ayun yung sinabi niya dito, mga idol. So parang ang nangyayari, hindi parang walang kwenta yung ceasefire na yan, mga Lods. Kasi iba yung umaatake ngayon sa nakausap ni Trump na ceasefire na. Iba yun. 'Di ba? Kaya nga yung India, alam ng India, mga idol, oh. Tingnan mo, India tells its citizen in Iran to expeditiously exit the country hours after ceasefire. So kung nung nag-ceasefire na, sinabi na ng India, ng government ng India, yung mga citizen natin diyan, magsiuwi na kayo. No? Hanggat nagbukas yung airspace o yung tawag dito, yung mga tawag dun, airport. Nung nagbukas na yung mga airport, no? Pwede na kayong umuwi. Kasi alam ng India na hindi pa tapos yan, mga idol, no? Kumbaga, hanggat may chance na umuwi kayo, umuwi na kayo. Ayun yung sinabi. The Indian Embassy in Tehran has issued an urgent advisory asking all Indian nationals still in Iran to leave expeditiously amid continuing regional uncertainty. The advisory follows a tentative 2-week ceasefire between Iran, the US, and Israel. But New Delhi is clearly not waiting to see if it's hold. No? Kumbaga, kung magtatagal ba talaga ng 2 weeks. Ang isang araw pa nga lang eh. Naka-announce pa nga lang, mga Lodi, nagbabakbakan na. Anong ceasefire yung nangyari dun? Di ba parang wala? Citizens have been warned not to approach any international land border without prior coordination with the embassies, no? Ang lupit ng India. Suportado nila yung mga citizen nila diyan. Tayo kaya, ano kayang ginagawa natin sa mga natin, OFW natin diyan? Emergency contact numbers and email support have been shared for those needing
immediate assistance. So ayan. Alam nyo mga idol, ako may iba tayo. Naiintindihan ko kung ba't tayo umuwi nung ating mga nung ating mga, uy, ano yun? Nung ating mga, ito, news ko to. Mamaya, nung ating mga kababayan, mga idol, no? Yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas, no? So ito tignan nyo mga lodi, kung titignan nyo, mahirap talaga. Ito yung mga tao sa Pilipinas ngayon, yung mga normal na driver natin, ng jeepney driver natin. Mahirap talaga, sabi dito mga idol, no? Minsan nga parang naaawa na yung pasahero. Minsan magbibigay ng 100 ang sukli namin. Ma'am, maraming salamat po. Yung 50 di na kinukuha yung sukli. Ma'am, maraming salamat po. God bless po, sabi niya. So yung iba hindi na kinukuha yung sukli, mga idol, dahil naaawa na sa mga chopper nating driver. Kumbaga ngayon mga loads, no? Sabi nga nung kukwento ko lang to kasi marami tayong tropang driver eh. So talagang ang kwento nila, hirap na sila. No, kumbaga, kaya ako nasama yung mga OFW dito kasi kung uuwi sila mga lodi sa Pilipinas, wala ring mangyayari. Yung mga nandito nga sa Pilipinas, hirap na eh. 'Di ba? Sabi nga nung isa, kung doon ka sa ibang bansa pag nabuog naman pero kung mabagsakan ako doon, patay na ako doon. Ng missile, patay na ako, okay na, patay na. Kaysa dito ako sa Pilipinas, unti-unti ako namamatay slow, killing me softly. Killing me slowly ako dito sa Pilipinas eh. Sabi mga idol, no, kung mapapanood niyo yung mga palabas sa TV, interview sa mga driver, maiiyak na lang kayo. Mga idol, ang kinikita nila halos 300 mga idol. Sabi nga nung isa 200 to 400, 12 oras na siya nagmamaneho. 12 oras. 300 to 400 mga idol. Alam niyo ba na nagtrabaho ko, ilang taon ako nun? 16 o 15 years old. Nagtrabaho ako sa pabrika ng plastic. Diyan sa may Sabarte. Nagtrabaho ko doon mga idol. Sahod ko doon 500, 12 oras. Kasi yun kumbaga natulpo pa yun kasi ang baba nila magpasahod noon. Pero syempre hindi na ako sumama sa tulpo noon. Ano lang yun kailangan ko na experience ng trabaho So nag-apply ako doon, 12 oras pahinante ako doon mga idol, 500 pesos. Halos wala akong doon pa lang sa kantin yung kinakain mo pa lang sa kantina, inuutang mo, wala ka nang doon na yun hindi ka na sasahod Tapos, dati pa yun mga lods. Imagine, malaki pa yung perang 500 dati. Nung 15 years old ako. 78 na ako ngayon Isipin nyo Tas ngayon, 200 to 400, 12 oras mga idol. May pamilya pa yan. Tapos gusto nyo pauwiin yung mga OFW para dito manirahan sa Pilipinas. Ganito yung buhay dito. Mga idol. Kaya no wonder ayaw umuwi ng mga mga OFW natin sa Pilipinas dahil sobrang hirap dito mga idol. Sabi nga ng mga driver dito, patayin nyo na lang kaya kami sa kalsada. Wala na 'di ba? Tapos ang sabi pa ng mga driver, magwewelga kami, tigil pasada para mapansin kami ng gobyerno. Anong gagawin ng gobyerno? Di magpapalibreng sakay sila. Hindi rin naramdaman yung namin, yung welga namin kasi nagpapalibreng sakay sila. Gumaganda pa yung imahe nila sa mga tao dahil sila nagpapalibreng sakay. Yung libreng sakay naman yun, pera din naman ng ng mga tao yun. Luging-lugi daw yung mga driver, mga lodi. Ayun yung mga hinanaing sa akin mga lodi. Hindi naman. Mga napapagkwentuhan lang namin. 'Di ba? So imagine, magtitigil pasada ka tapos magkakaroon sila ng libreng sakay. Talagang pinapahirapan nila yung mga driver. So kaya ako nasama yon. Yung sinasabi ko na dito, buti pa yung mga sa India. Sorry. Naiintindihan ng government nila yung nangyayari sa mga citizens. So hindi ko alam mga idol kung buhay pa ba yung president natin. Oy, hindi ko sinasabing kasi ang daming ngayon nagkakaroon ng fake news na deads na raw. O kaya comatose, o kaya malubhaan na raw yung ating presidente, mga idol, no? At kakasuhan ng government, no, yung mga nagpapakalat ng fake news, mga idol, no.
At nakakatawa yun mga Lodi, which is, okay lang naman yun. Kaya lang kasi, yung GMA News, di ko alam kasi may mga nag-imbestiga sila, di ba? Hindi pala, may na-debunk na pala yun. Okay lang pala, nakalimutan ko na. So, isa lang naman isa lang naman yan para mawala na yung mga fake news na yan. 'Di ba? Kung buhay pa naman, ba't naman din nyo interviewin, no? O kaya palabasin nyo sa kasi nasa batas naman natin yun na dapat ang presidente natin malusog at kayang gampanan yung kanyang pagiging presidente. Kasi kung hindi na kaya, mga Lodi, ano nang gagawin? Sino nagdidesisyon sa Pilipinas natin, sa Pilipinas, kung hindi na pala kaya ng presidente? Sino na nagdidesisyon? Tanong, di ba? Sino na? Si Auntie Claire? Ay, joke lang yun Huwag niyo akong awayin tinatanong lang natin mga idol, no? Kasi syempre, lalo na ngayon, sobrang hirap na nangyayari sa bansa natin. Mas maganda na merong mga lumabas na ordinansa na makakatulong sa mga mamamayan, mga lods, dahil naghihirap yung mga mamamayan. Pero kung hindi niya madidesisyonan yun, wala na siya sa tamang kalusugan, no, para madesisyonan yung mga ganun, anong gagawin pag gaganon, mga idol, di ba? So, mahirap to mga lods Kaya, mas maganda, para mapatunayan lang, di magpa-interview siya live. Ganun, di ba? Wala namang problema yun kung okay Ngayon, kung hindi na okay, andun na tayo mag-alala, di ba? Na kung hindi na okay yung presidente natin, tayo dyan, anong gagawin natin? O, di ba? So, ganun lang yun mga lods, basic lang yun. So, wag niyo masyadong gawing political, mga lods, kasi nasa batas naman yun, no? So, ito pa nga, mga lodi. Ngayon, ito, kakapost lang kasi nito, mga idol, Kakapost lang nito ngayon ni Daddy. Sabi niya, a country supplying military weapon to Iran will be immediately tariff. So, isa pa tong tariff na to, mga lods. Alam niyo naman na pag nagpataw si Donald J. Daddy Trump, ng tariff, pag pinag-usapan niya, nakaka-apekto rin sa market yan. Biglang bumabagsak, biglang tumataas. So ngayon, kaka-post niya lang, mga idol, 7:33 PM. 8:30 na ngayon A country supplying, di ba? Ilan ang niya? On any and all goods sold to the United States of America, 50% effective immediately. There will be no exclusion or exemptions. So kung sino yung tumutulong o nagsusupply ng military weapon sa Iran, siyempre pinapatamaan siguro niyan China, North Korea, Russia, mga ganun yan di ba? Magkakaroon ng 50% tariff, mga idol, effective immediately. O ano mangyayari sa market natin yan? Kaya nag-aabang ako ng short mga idol, kanina pa pero nandun at the back of my mind alam naman natin na minsan pag inaasahan ng maraming madla na babagsak yung market, tumataas. Kasi pag mga ganitong news, inaasahan agad ng mga market, ng madlang people, babagsak baka marami mag-short. Katulad ng naisip ko ngayon, marami mag-short. Gusto ko mag-short dahil negative yung mga news. Pero dahil alam ni market maker yun, marami mag-short niyan kasi bad news. Ililipad ko ngayon to pag marami nang nakaposition para ma-liquidate sila. So, nandun pa rin yun. At the back of my mind, naisip ko pa rin yun, mga lods. Pero syempre, dahil may long position naman tayo, which is positive naman, 111 USD and 83 USD positive tayo ngayon sa Doge at sa XRP. So, kung lumipad man to, okay sa akin yun. Magpa-profit pa rin naman tayo. Pero, kapag nagbumagsak siya, mababawasan yung profit natin sa long natin. Pero, magkaka-profit naman tayo sa short natin. So kaya nanghiram ako kay boss pang trade natin ng short Pero hindi ko pa sinasabing ipo-position ko na agad to, mga lods. Ang pinaka-importante sa ating trading is timing, no? So kailangan mag-timing. Pero advice ko, wag na kayo mag-trade, magbodega na lang kayo. No? Medyo wag na, delicates yan, mga lods So ayan, no? And then eto na, iba na tayo, mag-crypto naman tayo konti lang yung news ko sa crypto ngayon No, medyo ang daming news ngayon, ang trending news kasi ngayon is yung Iran, ayan, no. So tingnan naman natin 'to, mga idol. Sabi dito ni Adam Back, no, dahil na-issue yung ating quantum computing, no. Adam Back just absolutely destroy Bitcoin quantum pad o yung fear, uncertainty and doubt live on Bloomberg, no? So yung mga nagkakalat ng FUD
sa quantum computing. Ito na, dinibunk na kayo o binasag na kayo ni Adam Back. Quantum computers are extremely basic lang daw, sabi ni Adam Back. Mga idol, ganun siya kagaling. We still have a decade to prepare. Don't believe the FUD, hold lang, sabi ni Adam Back, no? Si Adam Back ay sa Blackstream co-founder and CEO. At magaling talaga to mga idol. Alam niyo kung ba't siya naging talaga naisip ko magaling siya? Kasi inimbestigahan siya ng New York Times at lumabas na siya si Satoshi Nakamoto. New York Times article published today concludes that Adam Back, a 55-year-old British computer scientist and cryptographer, is Satoshi Nakamoto. Mga idol, yung New York Times, hindi naman to basta-basta maglalabas lang ng, oy, ito, mukhang si Satoshi to. Sige, lagay mo dyan, balita mo siya si Satoshi. Siyempre, may mga investigasyon yan. Kaya nga tinanong siya dito. Saan ba yun? Tinanong siya nito ni Martin Ball. Sabi rito, how likely is this? Kumbaga, pwede ba mangyari yan? Sabi, the New York Times investigation lays out solid circumstantial evidence, no, linguistic matches in Satoshi's writing, cypherpunk history, hash crash invention cited in the white paper, and timeline overlaps, no. Kumbaga malaki yung may mga chance, no, yung mga yung magpare sila ng sulat, pati sa mga pirma siguro. But Adam Back denies it outright, calling it coincidences. And the piece itself notes no smoking gun like, kasi ito mga, sige, punta na tayo kay Adam Back, mga idol. Ano si Adam Back? Ayan, ito yung ano ni Adam Back, no? Ito yung legit niya na chart. Sinabi niya na rito, ito 2 hours ago, kasi nga nag-trending yung news na yan na inimbestigahan ng New York Times na siya si Satoshi. Sinabi niya na, I'm not Satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications, societal implications of cryptography, online privacy, and electronic cash. Hence, my 1992 onwards active interest in applied research on eCash, privacy tech on cypherpunk's list, which led to Hashcash and other ideas. So, I also don't know who Satoshi is. O, yan, sabi niya, because it's me. And I think it is good for Bitcoin that this is the case, no, na walang nakakakilala kay Satoshi. Ayun yun, no? Ayun sabi niya. As it helps Bitcoin be viewed a new asset class, the mathematically scarce digital commodity. So, ayan, sinabi niya na, mga idol, no? Pero magaling talaga to. Siya yung nagsabi na madali lang daw o basic lang daw yung quantum computing, kaya huwag kayong mag-alala. Meron tayong 1 dekada para mag-upgrade o to prepare, mga idol, no? So, ayun lang yun. Ha? Tapos, eto na. Eto yung pinakamatinding news natin ngayon, mga Lodi. Si CZ, nako, patay tayo dyan. Punta na, i-refresh natin sa CZ. CZ. Ayan na, ito na. Unahin muna natin to. Sabi kasi ni CC to ng Binance CC alleged local crypto exchange from blocking Binance entry in the Philippines, an allegation that local CEO denies. Kumbaga sinabi ni CC, ayan, sige, basahin natin. Ayon sa kanyang bagong memoir na Freedom of Money, inakusahan ni CC o ni Weizhu, si Weizhu, sorry. Ito siguro si Weizhu, ayan. Ang CEO ng coins.ph, no, isang malaking local crypto exchange sa Pilipinas, na sinubukang harangan, i-block, magkaroon ng balakid, pigilan, barahan ang pagpasok ng Binance sa market. Sabi rito hindi ako nagsabi niya na si CZ. Noong 2022, bumisita si CZ sa Pilipinas at nakipagkita sa mga sa Philippine Stock Exchange, isang gobernador at local crypto community. Pagkatapos noon, narinig daw niya na nagpadala si Weizhu. Ayun na nga siguro si Weizhu. Ito ba si Weizhu?
Who is this? Ito nga, si Weizo nga. Ayan, oh. Ayan. Dahil, ano sana? Nagpadala si Weizo ng liham sa isang blockchain fintech association sa PH para pigilan ang Binance na sumali. Hindi ka kasali dito. Oh, ayan, wag ka na, masasapawan mo kami. Sabi, di umano ha. Dahilan daw, si Weizo ay bumili ng coins.ph at ayaw niya ng matinding kompetisyon kapag pumasok ang Binance, mga idol. Ayun ang sinabi niya. Sinabi ni ZZ na ayaw niya ng ganitong underhanded tactics o dirty tactics gamit ang lobbying sa gobyerno o associations dahil masasaktan daw ang mga consumers, which is tama naman yun, no, mga idol. Sagot ni Weizo ng coins.ph, tinanggihan niya ng mariin ang akusasyon. Sabi niya, hindi totoo, hindi ko yan ginawa, na sinubukan niyang harangan si Binance. Di raw totoo yun. Nagbigay siya ng ebidensya para mapabulaanan ang claim ni CZ. Si Weizo ay dating Chief Financial Officer, CFO ng Binance. O galing pala siya sa Binance, min. Pero nagkaroon ng masamang paghihiwalay sila ni CZ noong 2021. So nag-aaway pala yung dalawang sutoy, mga lodi, kaya ayaw na nila magkaroon ng koneksyon. Coins.ph ay isa sa pinakamalaking at matagal ng lisensyadong crypto exchange sa Pilipinas. No? Sa madaling sabi, sinadyang hindi pa pwede. Madaling sabi, may awayan sa negosyo sa pagitan ng dalawang dating kasama sa Binance. Inakusahan ni CC ang local exchange na ginamit ang impluwensya para protektahan ang kanyang kumpanya laban sa Binance, pero tinanggi ito ng nasasangkot na tupul. Okay? O, yun, mga lods, no? So, ito na yun. Ito na yung follow-up news. Kakalaglas na ito, 32 minutes. The big story, newly surfaced accounts from the recently published memoir of Binance founder Changfeng Zhao, o si CC, alleged that the platform's expansion challenge in the Philippines is involved blocking efforts led by Coin CEO and former Binance executive Weizo. A claim Zhu has firmly denied. So sa tingin nyo, sino paniniwalaan nyo rito, mga idol? Si ZZ o si Weizo? Kayo, sino paniniwalaan nyo? Comment nyo dyan sa baba, mga lodi. Naniniwala ba kayo na hindi hinarang ni Weizo ng coins.ph ang pagpasok o ang Binance dito sa Pilipinas, mga lodi? Hindi niya ba talaga hinarangan ang Binance, no? O hindi niya binlock ni Weizo ng coins.ph, mga idol, no? So kayo ang mag-decide niyan at i-comment nyo sa ating comment section. Okay? So basahin na natin ang inyong mga matitinding comment, mga idol. Okay? Sabi ko sa inyo mayroong blocker binakasautan. Di umano. Binakasautan di umano, mga lodi, no? Sino to? Tanggojo. Shoutout sa'yo. May nag-comment na rin sa akin ganun, lodi, sa community. Ano raw kinalaman ng war sa crypto? Sarap batukan, sabi niya, mga idol, no? Sabi ko sa kanya, bago ka pumasok dito o mag-comment, mag-aral ka muna. Di comment lang ng comment, sabi ni Tanggojo. Si Carlo Bautista, yay, bumalik yung beat your children. Boy, what's up? Buy House of Leather to beat your children, sabi niya. Mr. Ad, shoutout sa'yo. Si Jack Slater, si AI, Wiraj Sadjan. Hello po, idol. Nahuli din yung dalawang tupul, mga walang silbi sa mundo. Nga, nahuli ni Yorme. Shoutout kay Yorme. Gusto nang punitin ni Yorme mo nang liquidate lang yan sila at para hindi halata nag-ceasefire si Trump. Pwede yun. Tagos matindi sa resistance, sabi ni Idol Skylab. Shoutout sa'yo. Si Pengway Coins, si Edwin, si Bibo. Paldo na, Boss Jeblo, genius ka talaga. Sayang position ko. Yung una sa stop loss bago lumipad at yung isa iniwan isang pixel na lang abot na sana. Sayang, no?
So, mamaya titignan natin. Sana tumama tayo mga idol. Ayan o. Oh my goodness. Oh my. 1.4. Sana tagusin niya to. Pag tinagos niya to, tas hindi siya tumuloy sa 1... Basta, pag nauntog to dito, mga loading, pwede na akong pumosisyon eh. Hindi ko lang alam mga idol tatimingan natin yan. Minsan sinasabi, para rin ako si Trump eh. Minsan sinasabi ko, tapos di ko naman ginagawa. Slap Soil, baka na-hype dahil sa Tokyo XRP. So, kailan ba yung Tokyo na yan? Nakita na news ko na yan. Nakita ko na yan eh. Pero dahil may matagal pa ba yan? O malapit na yan? Bukas hanapan ko ng news yung Tokyo, XRP Tokyo na yan. O Tokyo XRP. Idol, nung nag-pump, nakabenta ako sa taas, panalo ngayon, nakaabang ulit ako sa baba. Ang bilis bumaba, 8 AM, sabi ni Idol Rodel Domanico, shoutout sa'yo. At si Slap Soil Adventure. Sela Bila, shoutout sa'yo. Siyempre si Clabis, always to si Idol. Talagang ginawa ng Iran yung human shield. Buti na lang at nagkaroon ng ceasefire at dahil kung hindi, yari yung mga tao na yun. Malamang. Iran at US lang yung merong ceasefire, pero yung Iran at Israel wala. Kaya panay pa rin yung atake ng Iran sa Israel. No, mortal na mag-aaway na kasi talaga yun mga idol eh. Kailan magiging playable sa public yung Atias Legacy? Hindi pa ako sure eh. Update ko kayo mga lods, no? Bumaba yung presyo ng langis sa world market pero yung presyo dito alam nyo mga lodi, hindi na bababa yung presyo ng langis dito. Sa tingin ko lang matagal kung sakali, ilang taon siguro. Taon ang bibilangin. Kasi kung sakaling matapos na yung gera, kung sakali lang mga idol na matapos na yung gera dyan sa Middle East, hindi pa rin bababa. Kasi yung mga nasirang oil refinery, gagawin pa yun. Hindi rin agad magagawa yun mga load. So damage has been done. So yung hirap na pag-refine ng mga oil, makaka-apekto yun sa presyo mga idol, no? So sabi nga rin sa balita, hindi na bababa ng 100 yung presyo ng oil simula ngayon hindi ko lang alam mga idol o ng diesel, I don't know. Pero ayun yung sinabi ng mga eksperto yun nanonood lang ako sa kanila. Ini-interview sila kasi sila eksperto, sabi nila, di ba? Bumaba yung presyo ng langis sa world market. O, yun pala, sorry. Nasagot ko na. Disney, shoutout sa'yo. New gamer, sana makialam na ang NATO para matapos na once na matalo ang IRGC, sunod na ang CCP, din pati si Putin. Nako, grabe yun pag sinunod nyo si Putin. Hindi pa payag yung mga allied ni Putin, mga idol. Magkakagulo. Enjoy po ang update load. Shoutout po kung magpa-pump na goods, pero kung hindi pa goods din kasi may chance pang magbodega. Tama ka diyan, Idol Pilhabis. Nakahanda kasi ang Iran ng nakahanda kasi ng Iran, ayaw nila peace. Dahil alam nila traidor ang Amerika at Israel. Na pag-aralan nila ang tactic ng Amerika sa loob ng 20 years, hindi sila takot mamatay para sa matatag nilang paniniwala sa nag-iisang Diyos dahil sa kabilang buhay, may magandang buhay doon. Walang paghihirap silang mararamdaman. Ayun yung paniniwala nila mga lods, no? Si Elna MacDay. Mahirap yun, idol. Pump, pababa, sabi ni Jabin. Arnel Sapitanan, shoutout sa iyo. Si Ramil, youtube.com. Yan na naman tayo sa sana predict lagi ka naman dalawang magkwento, taas at baba, tapos ulalisis pa, sabi mo idol. Tapos ngayon, na-predict mo na, pero good lang, enjoy pa rin, love you. Babanata mo ako, tapos babawi ka. Magulo ka pa sa sa buhok sa buhok ko Anong gusto mong sabihin ko? No? Babataas lang naman talaga yan. Alam nga naman mag-iba yan, patagilid. Ikaw yung magulo di ba? So kung ayaw mo sa akin, bahala ka sa buhay mo manood ka sa iba no? Ganun lang yun so banat ka, tapos bigla mo akong I love you Ang gusto mo sabihin ko, I love you pala, I love you too. Yan, Hunter. Nag-pick si Trump, sabi rito. Si Books, nung bumalik sa position ko, Lods, buti nagdagdag ako ayun sa pool. Sana tuloy-tuloy na at nagpapasalamat ako sa inyo talaga ng marami, sabi ni Books.
Ayan, shoutout sa'yo. The Warehouse Man. Pumaldo tayo sa Ethereum, boss. Fake pump yan. Benta mo na. Sayang ang kita pang gas, boss. Mag-drop ulit yan bukas. O, pwede nga mangyari. Kaya nga mag-short na lang ako kay Feber eh. Hindi Iran ang humingi ng ceasefire kundi si Trump. O, ayun pala eh. Sabi ni Danny Tan, pwede yun, idol, no? Ponger, ano? Ponger Snow. Bumagsak yung oil. Dapat baba oil price sa Pilipinas coming next week. Naku, mukhang malabo yun, idol. Romel Babiera, shoutout sa iyo. Si Book, si Rezo. Musta, idol? Paumpisa na ba ang uptrend or fake uptrend? Nako, yun nga eh. Pwedeng fake eh. Alam nyo, ito isa pa mga lods. Hanggat wala tayong Clarity Act, inaasahan ko na magkakaroon tayo ng mga fake pumps, mga volatility, mga lodi, no? Hanggat hindi na ipapasa yung ating batas, mga idol, no? Kahit na ang intindi ko pa rin naman, nasa range na tayo ng bottom, pero dahil nga wala pa yung Clarity Act, mga lods, parang kaya pa nila tong ma-manipulate o makontrol, mga lods, no? So, hindi rin tayo kukumpiyansa rito, mga idol, kasi pwede rin talagang bumagsak pa to, mga lods, no? Dahil nga wala pang Clarity Act eh. Hindi ko naman sinabi na pag nagkaroon ng Clarity Act, hindi na babagsak, mga idol, no? Pwedeng gamitin ni ano rin yun, yung chances na maraming positive, so kailangan mag-negative. Di ba? So, it's the game of probability, nasa strategy nyo yan, no? Sabi nga nung isa, sabi mo pababa, sabi mo pataas. Kasi nga, nagtitrade tayo, swing. No? Kung ngayon mo lang ako pinanood, tapos pinanood mo next day, iba na yung sasabihin ko nun. 'Di ba? So, ganun yun. Dapat araw-araw ka nanonood. 'Di ba? So, ayan, mga lods, no? So, ayun yung ating news ngayong gabi, mga lods. Sana na-enjoy nyo at naniniwala ba kayo na babagsak pa o tuloy-tuloy ng paangat? At sino ba talaga ang papaniwalaan natin? Si CZ o si Weizu? Si Weizu. Okay? So, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At like nyo yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's in link in the description. Also, you need to buy the House of Leather. It's in link in the description. Yes, it is in link in the description again. So you can get brown, black. yun lang. I mean, yeah, black. Yeah, that's the only color. I don't know why. But anyways, you need for wearing and of course to beat your children. Bye-bye.